morning po, brothers and sisters. Tama po si Pastor John, first time ko lang po, so please bear with me. Nakaka-bless naman po si Ate Sally. Ang ganda ng pangalan Salvation. Di ba? Maraming salamat po, nakaka-inspire po yung shinare ninyo. Nandito po tayo ngayon para pag-usapan yung tungkol sa hospitality. Actually, this is the second week ng series. Yung first week was delivered by Nina. And as I was preparing, natapos ko po siya right after nung usap namin ni Pastor John, siguro mga 2 days, 3 days. Preparation lang. Pero nung nag-attend ako ng mga services, narinig ko yung kay Nina, sabi ko, kailangan ko yata uling i-revisit. Kasi parang may leading. So, nung tinignan ko uli yung ginawa ko, tapos na, binago ko ulit. Kakatapos ko lang po last week, and sinubmit ko siya na hindi ko masyadong ni-review kasi alam ko na nung ginagawa ko siya, hindi lang akong ang tawag dito, ang tumapos nun. Sensya na po ko yun, medyo nadala ako sa emotions ni Ate Sally. Ganun po siguro talaga, no? Pagka nafe-feel mo yung welcome, yung hospitality, lalo na ng isang church, mararamdaman mo hindi lang sa pansamantala pero pang matagalan. Lagi ko po sinasabi yun, yung mga solution sana sa problema natin, hindi temporal, kundi ano po? Eternal. Eternal po. Tama po yun. So as we continue, gusto ko lang po sanang i-welcome din yung ibang mga kamag-anak ko at saka kaibigan ko nandito at yung iba na rin pong mga bago. Welcome po tayo dito sa Revelation City Church. Thank you po. So, meron pala akong clicker. Sorry. So, buksan ko lang po yung notes ko ha. So last week, we've learned about how it is to be hospitable in God's presence. Today, let's continue to learn some more about hospitality, according, of course, to the Bible. But before we start, tanong ko lang po kung kakilala niyo yung tao sa kanan niyo, pangatlo. Sa kanan niyo. Kilala niyo? Pakisabi lang po sa kanila na magandang umaga at welcome ulit. Yan. Yan. So ngayon po, gusto ko namang tanungin sa inyo kung ano yung first na pumapasok sa isip nyo whenever you hear hospitality? What's the first thing that comes to mind when you hear hospitality? Welcome. Tama po yan. Welcome. Ano pa po? Tama rin po yun. Warm welcome. So, ako po I agree with all of you. And nabanggit po last week na ang hospitality is very natural to us Filipinos. In fact, yes, it is part of our culture na kahit hindi natin masyadong kakilala, wini-welcome natin, lalo na pagka meron tayong mga piyesta ganyan, o birthday, yung inimbita nyo, may dala ring inimbita, welcome pa din, di ba? So, it is very natural for us Filipinos. Kaya siguro, maganda pong buksan natin yung isip natin at puso natin para malaman natin kung ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa hospitality. Kasi nga, karamihan sa atin, ang alam natin sa hospitality is yung mga nabanggit. Pero hospitality is also to show care, to give love, and to serve others. For me, ito po ang aking, nasan ba? Ayan. Ang meaning para sa akin ng hospitality as I view and see it and experience it as well. Hospitality is showing the warmth of generosity and friendliness to guests and even strangers. Actually, yung kanina si Ate Sally nagsalita, na-feel ko siya na kahit na strangers sa akin, pero
alam kong friendly siya and hindi ako ang tawag doon, aatubili na kausapin siya and makipagkaibigan sa kanya as a form of hospitality din. So, like I said, this is how I understand and see how hospitality is. Did you know that hospitality is a biblical command? It means to bring love of God to reality of our day-to-day lives. So, ibig sabihin, sa pang-araw-araw po natin. Ang hospitality, hindi lang yung pagka may mga events. Hindi lang po yung may birthday o may piyesta. Ginagawa rin po ang hospitality, pinapakita rin po ang hospitality sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Tama po yan. And it is especially meant for those who are far from God and the most vulnerable. Hindi po siguro lahat sa atin dito malayo sa ngayon. Pakiramdam hindi malayo sa Panginoon. Pero masasabi ko po na paminsan-minsan dumadaan tayo dyan. Feeling natin malayo tayo, hindi tayo nakakarinig, hindi natin nararamdaman. Pero yung vulnerable, masasabi ko po na lahat po tayo vulnerable. Ang meaning po kasi ng vulnerable is mahina, nanghihina, o malamang lahat tayo dumadaan sa ganyang senaryo. Hindi naman po siguro dito, wala naman po siguro dito na hindi kahit isang beses nakaranas ng problema at pinanghinaan ng loob. So masasabi ko po, yung vulnerability ng bawat isa is really there. It's really present. And for us to understand it further, ano yung value ng hospitality? And what does it really mean according to the Bible? So, eto na po. According to Hebrews 13 verse 1 to 3. Pakibasa lang po nating sabay-sabay. Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by doing so, some people have shown. Continue to... So, nabasa po natin, let's try to himay-himayin po natin siya. So, yung verse 1 po, which is, keep on loving one another as brothers and sisters. This is an opportunity where we need to grow. As Christians, we are encouraged to read the Word regularly. Ika nga ni Pastor John, yung mga nag-small group or kasali, marami naman po nag-small group dito, no? Mga D-group members and also leaders. So, as we meet, depende, once a week or once a month, yung ating D-group leader or even our fellow members, we encourage one another to read the Bible. So, tama po yan, maganda po yung practice. Pero, ang tanong po ba doon lang ba natatapos yun sa pagbabasa ng Bible? Hindi po, tama po. Nag-agree din po ako sa inyo. Meron din pong mga encouragements na binibigay sa atin ang ating mga pastors, ang ating D-group leaders, na not just read the Word, but also meditate on it. Ang ibig sabihin po kasi para sa akin ng meditation, hindi po yan yung parang sa yoga, napipikit ka before mag-stretching para magawa mo yung challenges. Meditation for me is asking God kung paano mo maa-apply yung binasa mo. Kasi kung basa ka lang ng basa, sinasarili mo lang yung message sa'yo, what good does it do to you? Tama po siguro yun. Hindi ko lang po naintindihan, pero tama po yun. Nilay-nilayin po ba yung sinabi nyo? Oh, yeah. Bulay. Opo, yan. Tama po siguro yan. Meditation is actually, you ask God, you pray for leading, and ask for encounters. Nabanggit na rin po ni Ma'am Simonikian on one of our Sunday services na we ask for encounters.
Ano po ba yung encounters na sinasabi kaya ni Ma'am Simonique? Kasi sa Tagalog, ang alam ko sa encounters, encuentro di ba? Encuentro. Ito po yung encounters na sinasabi na hindi lang po one-on-one, pero ilagay ka sa isang pagkakataon wherein magagawa mo yung message sa'yo na nabasa mo sa Biblia. Kasi sabi nga nila, ang reading is not just for us to know. Hindi lang po siya to have knowledge, but also to have the wisdom. Ang wisdom po kasi, ang knowledge po kasi is knowing mostly the answers to the questions o sagot sa mga katanungan. Ang wisdom po, karunungan kung paano mo igagawa o isasagawa o ipapakita yung natutunan mo. It's knowing when to say and what to do. Nag-close. Dali lang po, sorry. So yun po yung encounters na sinasabi na benefits ng pagbabasa ng Biblia. Imagine if one person comes to you asking for help or asking for counsel. Kung hindi ka spirit-filled, medyo mahihirapan ka. Nabigyan siya ng payo or aasahan mo yung ibibigay mo sa kanya is galing sa iyo. Whereas, it should be galing sa taas. Kasi tayo, pwede tayong magkamali Pero ang Lord, si Jesus, hindi po siya nagkakamali. So, as we read, dun sa una po, ang sinasabi dito is love of brothers and sisters. Ito yung moments wherein we are given situations or circumstance. Yung circumstance po, hindi natin nakokontrol kasi yan Bigla-bigla na lang dumadating yan, hindi rin natin siya pwedeng piliin. Kung ano yung bigay sa atin, kailangan natin harapin. So we are given circumstance o pagkakataon para maipakita how do we show love to our brothers and sisters. Magbibigay lang po ako ng siguro isang example. How to love brothers and sisters. Ito po. Nakasulat sa 1 John verse 4, 20-21, that whoever claims to love God yet hates a brother or a sister is a liar. For whoever does not love their brothers and sisters, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen. And He has given us this command. May command po. Anyone who loves God must also love their brothers and sisters. Pakiulit nga po itong huling lang to, yung command. Anyone. Maraming salamat po. So love is a true test of Christianity. Ang sinabi po sa verse 20, if you cannot love the people whom you can see, yung mga nakikita nyo, especially family members, by blood or by faith. Jesus is saying, you don't love me. So if you say you love God, you must also love your brothers and sisters. And how does Jesus love us? Unconditionally. So, kahit na ano po ang nagawa or gagawin pa lang niya, ipagpauna po na natin yung pagmamahal through forgiveness. So sabi nga nila, it's a test of Christianity. So subukan po nating i-test yung mga sarili natin. Hindi naman natin po kailangan ng papel dito. Sa puso lang natin, let's try to ask, before we go into that, alam niyo po ba ang exact opposite ng hospitality is hostility? Magkadikit lang po siya. Diba? Hospitality, hostility. Marami po bang naglalaro ng basketball dito, mga athlete? Ayan, si Kuya. Medyo matanda, meron pa po ba? Wala. Ako po, yun, meron. Ako po kasi nung simula elementary hanggang high school, varsity po ako as in araw-araw, basketball. Umulan, umaraw, may sapatos, wala, basketball, laro. Naramdaman ko na rin po, naranasan ko na,
yung minsan pumunta kami sa ibang lugar. Kanina, nung may finlash dito si Connie na isang event na gagawin sa basketball court, naalala ko bigla nung time na medyo active pa talaga ako sa playing basketball. Naramdaman ko po, pagka yung sa home court namin, syempre parang ganadong-ganado kami. Kasi yung mga crowd talagang hindi pa nagsisimula, parang tapos na parang nanalo na. Pero naranasan ko rin po, yung pupunta ako sa court ng kalaban namin. Doon ko po naisip na ito pala, doon ko lang nalaman na ito pala yung sinasabi nilang hostility. Hindi kami welcome. As in, papasok pa lang kami, gusto na kaming pauwiin. So, hindi pa nagsisimula, alam mong talo ka na. Dito po, sa hospitality, kabaliktaran. Hindi ka pa nagsisimula, nasa pintuan ka pa lang, panalo ka na. Tama po, mabuting pakikitungo. Maganda po yung sinabi nyo. So, balik po tayo dun sa test. Alam nyo po ba, I'm sure marami po sa atin nakarinig na ng cancel culture. Yung iba, hindi pa siguro. Cancel culture, ito po yung kahit kaibigan mo o kakilala mo lang, dahil hindi kayo magkapareho ng paniniwala o ng sinusuportahan, kakanceling ka na yan. Ano yung sample ng mga cancel? Yung mga nahuyo. Nahuyo, na unfriend, or even na-block pa nga yung iba, di ba? Na-reject, in other words. Na-reject. Sino po dito yung mga na-cancel na? Ayun, isa, dalawa, madami. Dito wala, yun. Yung mga nag-cancel na. Nag-cancel din. Siya rin. Kalimitan po yata, ganun Yung na-cancel, nang-cancel din, gumante. Hindi po ganun ng hospitality. Ito lang po ay isang test. Kasi, cancel culture is a proof that even among Christians, we are guilty of it. Example nga po niyan, katulad nung nasabi ko, is pag hindi kayo parehas ng kinakampihan o pinaniniwalaan, huyo ka na agad, unfriend, unfollow, or even blocked. Ilan po sa atin ang magsasabing hindi masarap sa pakiramdam ang makancel? Hindi po talaga masaya yon. Yung mag-cancel, masaya po kaya yon? Hindi rin. Hindi rin. So bakit natin ginagawa? Di ba? Pangalawang punto, o pangalawang examination, how do we forgive? Paano naman po tayo nagpapatawad? Kanina, cancel or nag-cancel. Ito, paano naman po tayo nagpapatawad? Example, pag meron tayong nakasamaan ng loob or nakaalitan, ka-close man or hindi, minsan mahirap tayong magpatawad or basta-basta na lang magpatawad, di ba? Ako po, on my personal experience, napagdaanan ko rin po yan, hindi ako basta-basta na lang nagsusorry. Hindi madali sa akin magpatawad. Kasi for me, kasi yung kapatawaran, katulad nung nabanggit ko kanina, hindi siya yung temporal na, sorry lang ngayon dahil magkarap tayo. Pero pag katalikod ko, wala, galit na uli ako sa'yo. Hindi po ganun. How can you forgive eternal? How can you give eternal forgiveness? Maganda yung sinabi ni Mami dun sa likod. Prayer po. We'll get to that later. Pero tama po siya. Through prayer. So, ang kapatawaran, example, pag meron kang nakaalitan, minsan nga, sasabihan ka pa, or sasabihin pa natin, pagka naka-receive tayo ng sorry, minsan sasabihin pa daw natin, it's not, ano po? Bakit ang tao? Hindi po, yung pagka nag-sorry tayo dun sa taong nasakta natin or nagawa nating mali, sasabihin pa nung tao na yon na it's not yet the right time. Di ba? Yung not now, saka na. Masakit pa Di ba? It's not yet the right time. I'm not ready yet. Yan. Imagine nyo na lang po kung oras nyo na. And of course, pag oras mo na, you'll be faced with God. Then you ask forgiveness for all of your sins. Humingi kayo ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ginawa niyo. And He says, I'm not yet ready to see you.
Ano po kaya ang mararamdaman natin? Masakit talaga kasi alam mo kung saan ka pupunta pagka tinanggihan ka ni Lord, di ba? Doon sa kabila. So, hihintayin pa po ba natin na umabot tayo sa puntong ganon bago tayo magbigay ng kapatawaran? Ngayon, dapat ngayon na. Kasi nga, our days are numbered. So, kailangan gawin mo na yung kaya mong gawin ngayon. Yung previous nating series, it's about, do it later ba yun? Oh, yun. So, medyo in connection din pala itong message. Medyo masakit po yun pag sa kanya nyo pa narinig na hindi niya kayo ready pa makita. Saka na. So to love is to love like Jesus. We need to remember in every encounters, we must take that advantage to grow in love. Paano mag-grow in love? Katulad na nabanggit natin kaninang example o test, baliktarin nyo lang yun. Give love freely to your brothers and sisters and forgive them freely. Kasi hindi lang naman ikaw ang lagi nasasaktan, minsan nakakasakit ka rin. So, para mas madali, here's an encouragement for all of us. If we really want to love and truly forgive others, offer it to the Lord. Gawin mo ito para kay Jesus. Kasi kung gagawin mo lang ito para dun sa tao na yon, just to please Him, or para pogi ka. Kasi ikaw yung ikaw yung nagbigay, ikaw yung nagpakita ng pagmamahal, medyo baka hindi genuine. Pero if you do it for the Lord, you offer it to the Lord, imposibleng hindi seryoso yon. Kasi ino-offer mo na talaga sa Kanya. If you look at the person and you see that person na siya, baka hindi lumambot yung puso mo. Pero kung isipin mo, si Lord yung kausap mo, si Jesus yung kausap mo, imposibleng hindi ka magpatawad at pagmahal. So, balik po tayo dun sa verse. Tama ba yung pinindot ko? Sorry. Andito na po tayo sa first verse. Yeah. In second. So, dun po tayo sa pangalawa naman. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Ano bang ibig sabihin ng pangalawa na yan? Ang pangalawang verse na yan. Para sa akin po, ang ibig sabihin yan, these are the encounters na nabanggit natin kanina that we have to be aware and conscious of about, having encounters with others. Kasi po pwedeng hindi mo napalayan, yun na pala yung binigay sa ni Lord na opportunity to show what you have learned. Malinaw naman dito, strangers daw. So ibig sabihin, po pwedeng talagang hindi to planado. Hindi mo kilala, itinakda lang na mangyari talaga nung araw na yun. Pero kung hindi ka talaga spirit-filled, katulad ni Ate Sally, baka hindi mo malaman na, na-miss ko na pala yung opportunity to give love and to show forgiveness. So, this is the encounters that we have to be aware of and conscious about others. Here's where we can point them to Jesus. Kumbaga, katulad nga na nabanggit ko kanina, hindi porket nagsorry ka, ikaw yung pogi. Hindi. Dapat makita niya na kaya mo lang nagagawa yun dahil kay Lord. Diba? Hindi mo siya ginagawa dahil napilitan ka lang. Hindi mo siya ginagawa dahil itinula ka lang nung D-group leader mo. Sabi, mag-sorry ka daw eh. Minahal ko lang siya kahit naiinis ako sa kanya kasi kailangan may camera. Hindi po ganun. Kasi ang hirap po talagang gawin yon sa totoo lang. Kahit na, actually, binalikan ko lang eh. Kasi during prayer and fasting, nabanggit din ni Pastor John eh. Ilang taong ka na bang Kristiyano? Hindi niya in-address sa akin while on Sunday service. Ilang taong ka na bang Kristiyano? Ano ba nagawa mo na? Nag-look back ako eh. Ilan na bang taon nga? 7 years. 7 years. Sabi ko, medyo matagal-tagal na. Ano ba nang nagawa ko? D-group member, katulad na nabanggit ni Pastor John, ma-attend ako kahit malayo. Yung iba, ibang-ibang lugar, pinupuntahan ko. Nagkaroon na rin po ako ng sarili kong discipleship group. Nagli-lead ako, not just my family, but also other families. Pero, tinanong ko ang Diyos,
Yun na ba yun? Hindi ba kulang yun? Or tama lang ba na yun lang ang i-offer ko sa kanya? And then, nung same day, katulad ng nga sinabi ni Pastor John sa prayer and fasting, actually, hindi nga prayer and fasting yun eh. Start of the year. Pastor John asked us to send him 5 prayers, prayer requests, kung ano yung gusto mo mangyari sa 2025. Kumbaga, sa mga nagtatrabaho dito, strategic planning, kumbaga. Kumbaga, i-strategize mo kung anong gagawin mo para malaman mo at makita mo rin kung nami-meet mo ba yung mga sinasabi mong goal. Na, oy, okay na to. Check off the bucket list, check off the bucket list. So, nag-send lang ako randomly. Pero of course, pinag-pray ko yon, Lord, ano ba yung magandang isend na appropriate for me? Kasi pwede ko naman sabihin yung mga prayers ng iba. Pero hindi naman appropriate for me yun. So, nagdasal muna ako. And then I sent it to Pastor John. Then after that, eksakto rin naman dahil sa first quarter, nakaschedule ang Revelation City Church ng prayer and fasting. So yung prayers na sinend ko sa kanya, yun na rin yung prayer requests ko, which I sent to all my D-group leaders or to Pastor John at pinagdasal nila. Sabi ko, tama ba yung mga sinend ko doon? Parang yung iba yata nakakahiya, sinend pa sa lahat. Pero, ganun talaga yun eh. Kailangan malaman din ng nakapaligid sa'yo na yun pala ang goal mo. Bakit? Para maalalayan ka rin nila. Magabayan ka rin nila. And praise report, dun sa 5, 3 nasagot na. Di ba napakaganda naman nun? Naging faithful ka lang, naging trustful ka lang, nag-obey ka lang, 3 dun nasagot na. So, hindi ko naman siguro maiisip yon kung ako lang. Kasi hindi naman po lahat tayo sure sa mga mangyayari sa atin. In fact, some of us, hindi pa natin alam kung anong direksyon ng buhay natin, lalo na yung medyo mga bata pa. Dumaan din po ako dyan. High school, siguro nga college na, hindi ko pa alam kung anong gusto kong maging. Kahit na meron akong tinitake na course, by the way, IT, pero hindi po ako magaling sa IT works. So, ganun po talaga. Minsan talaga kailangan mo ng leading. And what better thing to do when you're asking for leading is ask God. Kasi syempre, hindi ka niya ililigaw. Bakit? Sabi nga, di ba, Jesus is the way, the truth, and the life. So, paano ko maliligaw? Siya na nga yung way, di ba? Alam ka naman, maligaw ka pa. Maliligaw ka lang kung hindi ka susunod. Kung hindi ka susunod sa sinasabi niya. Ang linaw nun, tinanong ko, Lord, what do you want me to do? Tapos tinext ako ni Pastor John. Joven, gusto mo mag-preach? Parang sagot na Bakit pa ako answered prayer, exactly. Bakit pa ako magsisay ng no? Sabihin sa akin ni Lord, binigay ko na yung hiningi mo. Tatanggi ka pa? Kahit ang dami kong po pwedeng sabihing dahilan, next na lang. Pastor John, mas maganda yung week 4. Parang mas gusto ko yung topic nun. Pero dito ako nilagay. Sabi nga ni Pastor Alex, para sa iyo talaga yan. Naniniwala naman ako sa kanila. Dahil ako pakalbo pa lang, sila kalbo na. So makikitang mas matured sila. And talking about maturity, binanggit ni Ma'am Simonique in one of the Sunday services, yung authority daw. Authority, sign of authority is maturity, humility, and fruit of the Spirit. Dito sa 2 taong to, hindi ko alam kung talagang obvious. No? Pares pa sila naka-blue. So talagang matured na matured, humble na humble, at makikita mo ang fruit of the Spirit. So I really praise God for leading me to these strangers na naging angels sa buhay ko, na hindi lang ako na-bless, pati pamilya ko. So, balik po tayo dun sa sinasabi ko, sorry ha. Medyo dumami segue, may script na nga, pero na-inspire talaga ako kay Ate Sally. Maraming salamat po, Ate Sally. So, yun nga po yung mga encounters na nakaka-encourage. Not just, yung encouragement po tayo ito, hindi lang just to read the word. Kasi nag-obey lang ako na magbasa daw. Isa lang din po siguro ako sa mga katulad nyo na nagbabasa ng Bible nung una na walang naiintindihan kahit isa. Iisip ko,
ano lang naman pala madali lang naman palang intindihin to, ang babaw lang ng sinabi. Pero as I read in different seasons of my life, kahit na binasa ko yung isang verse noong 7 years ago at binabasa ko yung same verse ngayon, iba na yung dating sa akin parang, bakit nung binasa ko dati to, hindi naman ito yung naisip ko, hindi naman ito yung naramdaman ko. Pero ngayon, parang ang linaw, yung mga letra gumagalaw. Tapos tinuturo ka na ito ang gawin mo para dyan, ito gawin mo para dito. May plano talaga siya Naniniwala ako na yung sinasabing seasons, hindi yung season na winter, summer, fall. Season ng buhay mo. Bata ka pa, naging teenager ka, at hanggang sa pagtanda mo. Ano ang application na gagawin mo dun sa mga nabasa mo? Kaya mahalaga po na hinihingi natin yung leading. Tinatanong natin kung ano ang way para ma-exhibit natin o mapakita natin yung mga natutunan natin. So, dito po nabanggit yung strangers. Alam niyo po ba na, did you know that the Greek word for hospitality is philoxenia? Dalawang salita po ito na pinagdikit. Ang philos meaning is love. And xenos, that means strangers. So it's more literally meaning love of strangers. So kung hindi ba naman ito talagang leading towards loving others, even strangers, I don't know what it is. Kasi ang dali namang mahal ng kakilala mo. Pero yung hindi mo kakilala, di ba? Kahit nung kabataan natin binibilinan tayo ng mga magulang natin, huwag kang kakausap ng hindi mo kakilala, don't talk to strangers, pag aalis ka, nagbibilang ka sa mga anak mo. Kahit sa mga kasambahay mo, huwag kang magpapapasok ng kahit sino dito, ha? Bakit? Delikado. Tama naman po yun. Pero according to Bible, iba po yung love of strangers. Paano na iba? Let's read Luke 14:13 to 14. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be paid at the resurrection of the righteous. Sino po ba yung righteous? Resurrection of the righteous. Si Jesus po yan. So, hindi daw makakabayad yung mga nabanggit dyan, kundi you will be repaid at the right time, which is the resurrection of the righteous. Ano pa ibig sabihin ng banquet? Piging. Tama. Tama po yun. Piging, pagtitipon, gathering. Yan. Salo-salo. So pagka daw nag-host ka ng piging o event, i-invite mo daw yung poor, yung crippled, yung lame, yung blind. Literal po ba kaya yung sinasabing yan? Depende po sa season ng buhay nyo. Pero sa mga katulad natin na 45 and above na, iba na po sigurong ibig sabihin ng mga iyan. Yes. Ang ibig sabihin po ng mga yan, dali po pasensya na. Eto na. Siguro makaka-relate kayo kapag sinabi ko that it's quite, hard or not easy to invite sa loob ng bahay nyo yung mga taong hindi nyo kakilala. Lalo na yung mga hindi nyo gustong i-invite. But it's not always easy to welcome people we don't really know very well and sabihin na natin, people that we don't like. It can even be harder for some to consider inviting others na wala ka talagang ka-idea kung sino sila. Yung mga taong di natin masyadong kilala or ka-close, pero hindi lang ganon parati. Minsan, ang strangers, eto yung mga, of course, strangers meaning not only those we do not know, but also those people whom our relationships with became
estranged. Ano ba ibig sabihin ng relationship that became estranged? Ang ibig sabihin po nung relationships that became estranged, ito po yung excuse me, mga tumamlay na relasyon. Yung mga na-ghost. Meron po ba dito ng experience na na-ghost na? Ghosted. Yung mga hindi na lang basta kinausap ng mga, yan, tama po si Mami, mga nabaliwala. Na-ghost, yes daw. Nahuyo, at saka yung mga nasi-scene zone. Yung kahit anong message mo, anong invitation mo, ni hindi man lang tinitingnan yung message mo. Yung ganyan. Yung minsan, katulad nga nun, deadma. Awkward talaga yon feeling na yon. Medyo awkward. But that feeling of awkwardness shouldn't keep us from opening our hearts in our homes, especially to those who are in need. Ito po yung mga yon. Poor, crippled, lame, and blind. Ang meaning po niyan, people that are poor in spirit, pwedeng believers or non-believers. Or yung mga nagbabackslide. Alam naman po natin nagbabackslide, yung mga Christians na medyo tumamlay yung fire, nawala yung nanggana. Yan. So po pwede pong ganun, or yung those people who walks with a limp, meaning yung flawed. Ito yung mga tao na hindi sila komportable na umamin sa kanilang mga kahinaan. People who cannot see hope, blind. Wala nang makita sa horizon nila na may pag-asa. Nawawala ng pag-asa. And mahirap nga, pero we need to do it. Ito na po yung medyo masasabi kong application. Why? Because these things teach us about how to love like Jesus. Not to have a hardened heart, but to have a heart of flesh. Sabi nga nila, God looks at the heart. He sees your heart, brothers and sisters. And because He looks at your heart, He knows who will be given the reward in heaven. Yung mga nare-receive natin dito, pwedeng sinasabihin nyo na, ito na ba yung reward ni Jesus sa akin? Binigyan ako ng ganito, binigyan ako ng ganyan. No, the greatest reward that God can give us is the reward in heaven. Yun ang reward na dapat nilulook after natin. Not any riches of the world, but the riches of the Word. So, as we proceed, dun po tayo sa last part, which is verse 3. Continue to remember those in prison as if we were together with them in prison, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering. Meron na po ba nakakaranas na makulong? Dito? Wala pa naman. Mabuti naman po kung gano'n. Ako rin po hindi ko pa naranasan makulong, pero sa tingin ko medyo hindi siya maganda na pakiramdam. Ako po medyo meron akong claustrophobic po ako. So paminsan-minsan, lalo na pagka nagta-travel, kailangan ko talaga ng matinding dasal para hindi ko ma-feel yung feeling na para akong natatrap, ganyan. And karamihan sa atin siguro ayaw din naman na-trap kahit sa mga relasyon, di ba? Sino bang may gustong matrap ka sa isang relasyon? So good. Hindi naman. Hindi naman hugot. Masaya po akong may asawa. Masaya po ako sa asawa ko. So, God wants to make you more like Himself as you empathize with others. Ano po ba yung empathize? Kasi, ano po yun parang katunog ng sympathize din, di ba? Empathize and sympathize. Empathy is different from sympathy. Meaning, you don't just feel sorry for their misfortunes, but you also understand what they're going through. Ang masasabi ko pong magandang example sa empathy would be Jesus. Kasi Jesus sat with the sinners, but He didn't sin with the sinners. Naka-empathize siya, pero hindi siya sumama. Kumbaga, He was there not to feel sorry for them, but to be with them. Bakit kaya?
Sabi nga nila, ah, you, ang madalas na sinasabi sa atin, you go through what you go through. Pinagdadaanan mo yan kasi dapat mong pagdaanan yan. Dapat isipin natin, we grow through what we go through. Anong ibig sabihin nun? Dapat lumalaki tayo. Hindi yung physical lumalaki yung ating faith dahil dun sa mga pinagdadaanan natin. Anong ibig sabihin nun? In every circumstance, there's always a lesson. Yun lagi ang iisipin dapat natin. Ano kayang tinuturo sa akin ni Lord? Bakit kaya medyo hindi maganda yung nangyayari sa akin? In every rejection is protection and redirection. Tama po. Hindi lang po yan pinagdamutan ka. Kasi nga, God answers with a yes, not now, and I have better one for you. Yes. So po pwede pong ganun lang din yon. Lagi nating isipin na may dahilan kung bakit natin pinapagdaanan yan. Isa pa, not all storms come to disrupt you or your life. Some come to clear your path. So kaya ka pinadaan dyan, may reason. Hindi naman po masasagat ng kahit sino yan. Kahit siguro yung D-group leader nyo, what we can do is to redirect you to the source. Magbasa ka. Basahin mo. Kasi dyan sumasagot ang Panginoon sa Biblia. Whenever you read, God answers. Tama po. Madalas, mas maiintindihan natin ng pinagdadaanan ng iba kung marunong tayong makinig. Listen not to respond, but to understand. Malinaw naman po yun, no? Kasi marami sa atin yung nakikinig. Para lang meron kong maipambara sa kanya di ba? O, di ba? Sige, papakinggan kita. Pero pagka nagsabi na siya ng sa loobin niya or kanyang mga nararamdamang hindi maganda, meron ka na agad meron ka na agad na sasagutin sa kanya. Hindi, mali yan. Where, kailangan daw, pag nakikinig ka, it's not just to respond, but to understand. Hindi siya para makisama ka sa pighati niya. Kung nagpaplano man siyang maghiganti, makisali ka pa. Hindi po ganon. Empathize. Unawain. Tama. Huwag kang makisawsaw. Unawain mo lang siya. Magkaiba po yun. Listen to respond, not to respond, but to understand. Mahalaga po ito, lalo na kung di mo nararanasan ang circumstance ng iba. You'll see that by intentionally listening to others, you'll learn, you'll get more immersed. Ano po ba yung ibig sabihin ng immersed? Meron po ba tayong instance o nung kahit high school natin, kasi ako po nakaranas na ako ng mga events sa school na tawag immersion. Papupuntahin ka sa ibang lugar. Ngayon yata ang tawag nila parang mga outreach na Pero nung time namin, even sa corporate, yung wife ko nagkaroon na rin ng ganun immersion. Nagtatrabaho po siya sa isang oil company. Pinapunta siya sa isang gasoline station. So literal, kasi nga oil company sila. So pinadala siya sa isang gasoline station, not to do the office work, but to actually do yung pumping ng gasolina. Isipin niyo yung asawa ko, nagtatrabaho sa opisina, biglang pinapuntahan sa stasyon para mag-pump ng gas. Siyempre, at first glance, hindi mo malalaman kung para saan yun. Bakit ko kailangan gawin to? Kailangan ko bang matutunan yan? Hindi naman ako magagaganyan buong buhay ko. It's somewhat to give you a glimpse of how it is to be like those people. Kung papaano ang mga nararanasan nila. Kasi sa opisina ka lang, pag may nag-complain tungkol dun sa gasoline station, ikaw, na wala kang kaalam-alam kung anong nangyayari dun sa gasoline station, natural kakampihan mo agad yung nagsumbong sa'yo. Ay, hindi talaga ginagawa siguro nitong mga to yung yung trabaho nila. Pero since you were immersed, mas maiintindihan mo sila. Mas malalaman mo na hindi pala ganun kadali. Mararamdaman mo na mahirap din pala. And by that, mas iibahin mo ngayon yung approach.
makikita mo na may point din pala siya. Hindi lang pala ganun-ganun lang yung trabaho niya. Kailangan parehas. Tama po yan. How do we apply it? So, out of all this, yung 3 verses na yan, tatanungin natin, anong application? Kasi pag nakikinig din po ako sa mga service, lalo pag mga D-group namin, ang hinahanap ko lagi, ano yung application? Paano ko kaya ma-apply yung sinabi ni Pastor John? Paano ko kaya ma-apply yung mga messages ni Pastor Alex, ni Ma'am Simonique, ni Pastor Abby? So, ako, nag-prepare din po ako ng application points. It is pray. Kasi, syempre, katulad na nabanggit natin kanina, sa lahat nga pinagdadaan natin, kailangan magdasal tayo. Prayer, it is the most powerful tool against worry, doubt, and fear. So, doon po tayo sa application na. Perform acts of service. R, respect. A, attitude of gratitude. And Y, yield. Ito po yung 4 action points na po pwedeng makakapagpaalala sa atin kung paano natin i-apply yan. Of course, pray. Pero anong ibig sabihin ng perform acts of service? Ano yung respect na sinasabi ng Bible? Doon po tayo sa first one, perform acts of service. In Colossians 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. It's not about you. When we talk about perform acts of service, it's not about you. Hindi po tungkol sa atin yung acts of service. Hindi po tayo ang pagsisilbihan. So, ngunit, it's about others. Humble yourselves. Kailangan ng humility to serve others. It would really be hard to serve others, especially those who we think are below, or yung tingin mo na hindi mo kapantay o mababa sa'yo. May nabanggit si Nina last week tungkol dito eh. Kapatid niya yata yun, yung huhugasan yung paa. Medyo paminsan, ang hirap nun eh. Parang, ba't ako bababa eh? Mas matanda nga ako sa kanya eh. Bakit ako? Mas may, ano nga ako sa kanya? Mas may authority ako. Tapos ako pagagawa niyan. Again, acts of service is not about you. It's about others. It's you serving others. So kailangan, you have to humble yourself. Ikaw ang magpapakumbaba kahit alam mong ikaw ang nasa tama. It's a sacrifice for the Lord. Since truly you know that you are serving Jesus Christ. Sabi nga dyan, it is the Lord Christ you are serving. So naniniwala po ba tayo na lahat tayo ay leaders? Yes. Bakit? To lead is to serve. Siguro naman po kahit sa paano sa buhay natin nakapag-serve na tayo. Sa eskwelahan, sa bahay, di ba? Sa trabaho. So, maganda po kung naniniwala kayo na kayo lahat leaders. Kasi leadership is a responsibility to elevate others. Ibig sabihin, itaas mo ang iba at hindi ang sarili mo. As a leader, dapat mas marunong tayong umintindi at bumaba para umabot sa mga nahihirapan na makaahon sa kanilang kinalalagyan. Yun po yung ibig sabihin ng elevate others. To be an effective leader, we need to follow Jesus. He served his disciple to his righteousness. So hospitality is serving others in humility. Pangalawa, respect. In Philippians 2 verse 3 to 4, it reads, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Dito naman po, God wants to make you more like Himself as you honor others. Stay coachable through all the phases of your life, seasons of your life. Never stop learning and listening. Be teachable because you are not always right. Parang tama naman ako eh.
Iba yung tingin mo sa tingin ng iba. Lalo na kung yung taong pinapakinggan mo, alam mong brother or brethren who is very spirit-filled. Strong people don't put others down. They pull them up. So hospitality is to show respect to everyone regardless of their stature o katayuan sa buhay. Doon na po tayo sa letter A, pray. Attitude of gratitude. Offer hospitality to one another without grumbling. Ano po yung grumbling? Ang grumbling po ay pagrereklamo. Ang ibig sabihin niyan, o ang sinasabi dito, always thank God for how He cares for you. Alam naman natin that God cares for us. Pero ang hindi natin siguro naiisip, how He cares for us. Paano ba tayo inaalagaan ng Diyos? Many times, when we serve others, we see it as an obligation. But when we control our perspective and serve the way we would like to be served, it will change the whole experience for both the giver and the receiver. So hospitality, in attitude of gratitude, is being grateful for all the things that God has given you. Last, yield. Yield, ibig sabihin po niyan, pwedeng surrender. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. That's according to Proverbs 3, verse 5 to 6. Dito, surrender all your burdens unto the Lord, and He will give you rest. This takes discipline. Discipline, ibig sabihin yan, we need to discipline ourselves to form a habit. And habit to be consistent, which will lead eventually to growth. Ibig sabihin, we grow our faith by simply disciplining ourselves. Yield, sabi nga, surrender. Hindi lang po magandang mga bagay ang mga ino-offer kay Lord. Dapat marunong din tayong isuko sa Kanya ang mga bagay na mabibigat para sa atin, para mapakita natin sa Kanya na mas malaki ang tiwala natin sa Kanya kaysa sa tingin natin sa ating mga problema. Dahil yung iba sa atin, tingin natin sobrang laki na ng problema natin, tayo ang gumagawa. Hindi na natin tinatanong kay Lord. So dapat, ipakita natin kay Lord that we are willing to surrender and offer everything to Him, whether it's good or not so good. We have to trust God that at the right time, I, the Lord, will make it happen. That's according to Isaiah 60, verse 22. We don't just offer the Lord our best, we also must surrender to Him our worst. Seek Him, apologize, and seek for His forgiveness. Repent. I have some reflection questions. Remember the last time you were asked to share. Did you share? How did you feel about your choice, whether you shared or not? Try to recall when something special was shared with you by someone. How did that person made you feel? Hospitality is not just sharing to others what you have a lot of, but also the things that you lack of or the things that you value the most. Yung iba, hindi talaga makapag-share kasi isa lang yung ganito ko eh. Konti lang ganito ko eh. O ang mahal kaya nito, hindi ko willing ito i-share sa inyo. Pero, tinuturuan tayo ng Bible how it is to share. 1 John chapter 4 verse 9. God showed us how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. Precious po ba kaya yun? Only Son daw eh. Diba? Tapos kung papansin niyo dito, bakit might? Bakit hindi sure? Kasi kailangan nating i-receive. We need to receive Him. God gave us what was precious to Him, and that is Jesus. As His children, we can show God's great love to others as we share generously. Ano po ba ang mas precious sa mundong ito? Na lahat tayo ay meron, lahat tayo ay nakakaalam, na po pwede nating i-share sa mga hindi pa nakakaalam
o doon sa mga nakakalimot. Sharing the gospel. Jesus Christ, the Son of God, died on the cross to save us from all our sins and rose again on the third day, triumphant over evil, so that there is now no condemnation for those who believe, but only eternal life. That is the good news. This, brothers and sisters, is an invitation, an encouragement, a clear message, a call to action that we need to share with others and bless others with what God has given us. So, dapat po nating isipin na lahat tayo ay binigyan ng sapat na kaya pa nating i-share kahit na hindi tayo marami nun. Just believe and have faith that God will always provide. In fact, He always provides. So, wag po tayong tawag doon, saradong kamay. Kailangan lagi tayong bukas ang ating mga palad. Not just to give, but also to receive. So, sana po nakatanggap tayo at makatanggap pa rin tayo ng blessings ng iba.